Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang umaga, Sabado po ng umaga mga kapatid. Kay buti ng Panginoon, good morning na po. Sister Ana, good morning. Sister Adora, magandang umaga. Sister Mau, good morning po. Good morning po sa ating mga maagang nagising, no? Hallelujah. Blessed morning. Praise God. Hallelujah. Sister Alicia, good morning. Yan, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Atin pong sambahin ang ating Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise you, Lord. Sa libong salindahi, sumasamba sa iyo. Ang awit ay papuring walang hanggan. Lahat ng nasa langit at nang nagtitiwala, aawit ng papuring walang hanggan. Ngalan mo'y nag-iisa, ngalan mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa iyo, wala nang papantay. Ang mga anghel nagpupuri, ang inilikhay nagpupuri, aawitan ka lagi, banal magpakailanman. Kung ika'y pinatawad, ikaw ay dinugo, umawit ng papuring walang hanggan. Kung ika'y pinalaya, mo ang ngalan niya, umawit ng papuring walang hanggan. Awitan siya ngayon at kailanman, ang mga anghel nagpupuri, ang inilikhay nagpupuri, aawitan ka lagi, banal magpakailanman. Tingin ang aming awit, hari ng mga hari, ibanal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman.
iyong nilikha. Nagpupuri, aawitan ka lagi, banal magpakailanman. Aawitan ka lagi, banal magpakailanman. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha. Nagpupuri, aawitan ka lagi, banal magpakailanman. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha. Nagpupuri, aawitan ka lagi, banal magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Aawitan ka namin lagi, O Diyos, dahil banal po kayo at pagpakailampaman. Purihin ka, sambahin sa umagang ito, Ama. Karapat-dapat po kayong tumanggap ng papuri, pagluwalhati, pagsamba, dahil ito po ang hinahanap ninyo, Panginoon. Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang kay ganda. Salamat po una sa lahat sa pagising sa amin. Kami po yung malakas, sigla, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Sa oras po nito, Lord God, nagkakatiwala ko po, O Diyos, ang iyong gawain, ang aming daily vibrant word, Lord, ang aming daily devotion, Lord God. Ikaw po maghari, O Diyos. Ikaw po manguna. Kaya mo, Lord, ang itong aming Facebook Live, Lord, ay makarating sa 4 na sulok ng mundo. Marinig, Panginoon Diyos, higit sa lahat, Lord God, ng mga taong wala pang tuwiran na relasyon sa iyo, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, Lord. Pagharian niyo po kami, Ama. Hinahabilin po namin sa iyo, Diyos, ang oras po na ito. Gawin niyo po kami victorious, Lord God, sa aming gagawin, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan, maging Lord, hinahalangan po namin anumang nais ng diablo, O Lord God, sa umagang ito. Ikaw po may taas, ikaw po maluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, good morning. Good morning. Good morning na po sa lahat. Sir Yoni, magandang morning po. So Perseus, good morning po sa inyo. Okay, salamat na po sa ating Diyos na buhay. Sister Aster, good morning. Tunay nga po, may pinagpala na po ang umagang ito. Napaganda po yung ating inawit, no? Masarap namin kapag Tagalog, no? Tagalog version. 'Di ba? Kasi ramdam natin dahil sa ating namnam natin yung wika, no? Yung mensahe ng ating kanta. So yun po mga kapatid, at tayo po ay yan, Brother Armando Mapula. Yan, good morning po sa inyo. Brother Nilito, yan, good morning. Yan, si Brother Arman, nakita ko kanina. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Tunay nga po pinagpala na po ang umagang ito. So ngayon po ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pong tinatalakay. Yung pong libro po ni Pastor Quarin, yung Purpose Driven Church. Yan. Simbahan na mayroong layunin. Ngayon po ay pang lesson 13, no? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, mga kapatid, is worship can be a witness. Pwedeng maging saksi ang pagsamba. Yan, purihin ng Diyos. At ang ating pong text ay sa John chapter 4 verse 24. Sabi dito, God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Sa Tagalog po, ang Diyos ay spirito, at ang mga sa Kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayan, napakalinaw po ang salita ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos, umagang ito mga kapatid.
Sa John chapter 4 verse 24. Worship can be a witness. No? Napaganda kasi yung worship, mga kapatid, ay pwede pala yan maging daan. 'Di ba? Para tayo'y makapagdala o makapag-witness ng mga kaluluwa sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi po ni Rick Warren, worship is expressing our love to God for who He is, what He said, and what He's doing. 'Di ba? Ang pagsamba ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos. Kaya nga hindi po pwedeng hindi tayo sumamba o magsamba sa ating pong Panginoon. Dahil dito po pinapakita ng ating Diyos kung sino siya, kung ano ang sinasabi niya, at kung ano ang ginagawa niya. 'Di ba? Very powerful statement, mga kapatid. Na ang isang tunay na Kristiyano, hindi po pwedeng hindi ka magsamba o magpuri sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ang pagsamba po ay sa Diyos. Yan. Ang pagsamba ay para sa Diyos, mga kapatid. Hindi yan para sa tao, para yan sa Diyos. God, not men, is the focus and center of our worship. Kaya nga, tuwing tayo po ay sumasamba sa Panginoon, naaantig. Di ba? Yung puso ng Diyos. Mga kapatid, He is the consumer of worship. Di ba? He is the consumer. He, God alone, is the consumer of our worship. Kaya nga ang worship natin ay para sa Diyos yan. At siyempre, yung Word of God, no, ay para din sa atin yan. Di ba? Kaya nga, when unbeliever watch genuine worship, it's become a powerful witness. Very clear po, mga kapatid, yung Acts chapter 2, during the Pentecost time, mga kapatid, on that day of Pentecost, God's presence was so evident in disciples. Di ba? Na sila po ay nagpuri sa Panginoon. They worship God. Nagkaroon sila ng worship service that attracted the attention of the unbelievers. Kasi marami din po silang mga kasama doon na unbelievers, mga kapatid, and throughout the entire city. Na-witnessan po ng mga unbelievers na ito kung paano kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba. Sa Acts chapter 2 verse 6, sabi dito, says, a crowd came together. We know it was a big around because 3,000 people were saved that day. Could you imagine? Sa pamamagitan ng pagsamba, they gathered together to worship the Lord, our God, King of Kings and Lord of Lords. Maraming nakawitness. Maraming na-amaze, mga kapatid, na mga unbelievers. Kaya nga, yung ating topic, worship can be a witness. Meron po yan, marami na pong patotoo, even sa ating pong panambahan. Diba? Narinig nila yung kantahan, narinig nila yung worship service tuwing Sunday morning. Diba? Narinig nila yung kantahan, tugtugan, nagkaroon ng praise and worship. Itong unbelievers na ito, na kahit sila may ginagawang hindi maganda, diba? Pero nung narinig nila yung kantahan, tugtugan, namangha sila. There is power in praise and worship, mga kapatid. Diba? Napakapangyarihan. Kasi nga, unang-una dyan, naaantig yung puso ng ating pong Panginoon kapag po tayo ay sumasamba sa Kanya. In spirit and in truth. Kaya yung text natin, John chapter 4 verse 24. God's Spirit in His worshiper must worship Him in spirit and in truth. Mga kapatid, na pwede palang magdala ng kaluluwa kapag po tayo'y sumasamba sa Panginoon. Kasi nga, naririnig nila. Lalo na kapag ang ating panambahan ay open field.
Di ba? Nakaka-attract siya. Nakaka-attract siya ng crowd. Pukaw ng atensyon ng mga tao. Kaya nga dapat, kasi marami pong mga tao na instead na sila po ay mabless, minsan nireklamo pa. Kasi daw nalidisturbo sila. Tandaan natin mga kapatid, during that Pentecost, marami pong mga unbelievers dito ang na-convert. Because the power of praise and worship. Mga kapatid. Kaya nga, when we speak about worship, we are talking about something only believers can do. Kaya kailangan maborn again talagang tao. Mga kapatid, kailangan maborn again. Kaya sabi po ni Paul, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and behold, the new has come. Kailangan mayroon talagang mabago sa iyo at sa akin. Worship is from believers to God. Tanda natin, only believers, mga kapatid, can understand yung tunay na pagsamba. Sabi naman ng iba, kumakanta naman kami, kaya lang worldly nga lang kinakanta namin. Kaya nga mahirap maintindihan eh. Mahirap maramdaman yung presensya ng Diyos, mga kapatid, kapag hindi ka tunay na nabago, na born again. Kailangan magkaroon ka muna ng born again experience. We magnify God's name in worship by expressing our love and commitment to Him. And napakaliwanag na unbelievers simply cannot do this. Kaya ang bottom line, ang goal natin mga kapatid, ay sila po ay masira natin ng salita ng Diyos. Ma-witnessan nila yung tunay na pagsamba. Diba? I believe there is an intimate connection between worship and evangelism. Ang dalawa na po yan, hindi po yan naghihiwalay. May connection po yan. May intimate connection itong dalawang ito. Worship and evangelism. In the first place, the goal of evangelism is to produce worshiper of God. Kaya nga tayo po nag-i-evangelize para madala natin sila sa church. At the same time, pag naunawaan nila yung kanilang calling o yung shape na tinalakay natin, mag-i-involve dyan, magkakaroon niya ng commitment na magpagamit sa Panginoon. Why? Because the Bible is very clear. The Father seeks worshiper. Yun po yung hinahanap ng ating Ama, true worshiper, mga kapatid. Kaya nga kapag nagdala tayo ng kaluluwa sa ating church, ang tawag niyan, evangelism. Diba? True worship. Kasi nga, naantig sila doon sa ating praise and worship. At sila ay nagdalo o dumalo ng worship service because of praise and worship. Isa din po yan sa kapamaraanan ng ating Panginoon, mga kapatid. On the other hand, worship provides the motivation for evangelism. Kaya nga sabi ko kanina, ang dalawa na yan, hindi dapat yan pwedeng paghiwalayin. It produces a desire in us to tell others about Christ. Ang iba nga dyan, iyan yung opening statement. Kasi ang likas sa tao, likas sa mga Pilipino, ay mahilig talaga yan kumanta. Mahilig yan sa music. Diba, mga kapatid? The result of Isaiah's powerful worship experience, sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 8, when Isaiah saying, "Here I am, Lord." Diba? "Here I am, Lord. Send me." And true worship causes us to witness. Diba? Sa Isaiah po, naramdaman niya, naintindihan niya yung tunay na pagsamba. Sabi niya, "Lord, here I am. Gamitin mo ako." Marami na po mga testimony ng mga kapatid natin na ginamit yung pagsamba. Diba? Naantig yung puso nila. At ngayon, sila na po ay nagpapagamit sa Panginoon. In genuine worship, God's presence is filled.
Kaya nga hindi mo po pwedeng hindi maranasan, maramdaman yung presensya ng Diyos kapag po tayo ay nagpupuri sa Kanya. Kasi nakatuon yung ating pagsamba sa Kanya lamang. Diba? Minsan nga umiiyak tayo. God's purposes are revealed. Nare-reveal yung purpose ng Panginoon. In God's power is displayed. Nararamdaman natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nga, kapag may mga unbelievers sa paligid natin, nanunotice po nila yan. Ano ba mayroon dito? Ako po ang inyong lingkod, isa din po akong produkto ng worship service o praise and worship. Kasi nga mahilig po ako sa kanta. Mahilig po ako sa music. Isa din po yan sa naging inline, naging daan, no? Para po ako'y makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba. Diba mga kapatid? Napaganda. Kaya nga ang yung malinaw na mensahe dito, a clear message coupled with genuine worship will not only attract unbelievers, it will open their hearts to the powerful of the gospel. Diba mga kapatid? Kaya ang dalawa na yan, hindi pwedeng paghiwalayin yan. Worship and evangelism. As they feel God's presence and understand the message, they will walk away changed. Diba? Nababago. Worship then become much more than a witness to non-believers. It becomes a source of joy to our God. Diba mga kapatid? Na-bless ka na, at the same time, natuwa ang Panginoon. Dahil may isang kaluluwa ang nagbalik loob sa Kanya. Mga kapatid, package deal. Laging two-way, mga kapatid. Tanda natin, sa ating pagsamba sa ating Diyos, namamangha ang Diyos sa atin. Mayroon dito 10 conviction about worship. May 10 conviction about worship. Ano ba itong mga ito? Sabi diyan, number 1, only believers can truly worship God. Malinaw. Kaya hindi nila maintindihan. Unless na sila po ay maborn again. Mabago yung kanilang pananaw, yung puso. Mabago yung kanilang espiritu. The direction of worship is from believers to God. Tanda natin, from believers to God. We magnify God's name in worship by expressing our love and commitment to Him. Unbelievers simply cannot do it. Hindi nila yan maunawaan, mga kapatid. Only believers can truly worship the Lord. Number 1. Number 2, making worship understandable. Diba? The message is not always comfortable. In fact, sometimes God's truth is very uncomfortable. Still, we must teach the whole counsel of God. Being sensitive to non-believers does not limit what you say, but it will affect how you see to it. Diba? We must make both the worship and the message understandable. Dapat naunawaan at higit sa lahat na iintindihan at nararamdaman. Mga kapatid. Number 3, there is no correct or style of worship. Hindi tulad tayo ng iba na mayroon silang mga extreme na mga gagawin, no? Hindi po tayo ganon. Jesus only gave 2 requirements for legitimate worship. Sabi diyan, God in spirit, and His worshiper must worship Him in spirit and in truth. Dalawa lamang po. Ang ating Panginoon ay Espiritu, kaya kailangan natin sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu. Mga kapatid. Regardless of style, true worship employs both right brain and left brain. Yung conscious mind and unconscious mind, mga kapatid. It engages both emotion and intellect. Diba? Your heart and your mind, we must worship Him in spirit and in truth. The unbelievers, hindi nila maintindihan yan. Kaya hindi nila talaga truly nararanasan yung tunay na pagsamba. Mga kapatid. And number 4, unbelievers can watch believers worship. Malaya naman sila eh. Kaya nga habang tayo po ay pinapanood nila, nagkakaroon ng amazing
things na nangyayari sa paligid. Unbelievers can observe the joy that we feel. Kaya nga nakikita nila yan eh. Diba? Minsan pag tayo po ay umaawit sa Panginoon, lumulundag tayo, diba? Minsan umiiyak tayo. Nakikita nila yan. Kaya dati, ang tingin ko dyan, para sabi ko pa, yung dati nung hindi pa ako born again mga kapatid, yan yung parang persecution ko. Oo. Nagtatawanan ko sila. Yung sabi nga po ay trupang palakpak. Kasi nga, hindi nila naunawaan yun, mga kapatid, unless na sila po ay maborn again. They notice how worship encourage, strengthen, and change life. Ito po yung goal ng worship natin. Mabago yung kanilang pananaw. Mabago yung kanilang buhay, mga kapatid. There is power in praise and worship. Diba? Even the Old Testament time, even the New Testament time, ang dami na pong mga powerful na nangyari because of praise and worship. Number 5, worship is a powerful witness to unbelievers if God's presence is felt and if the message is clear. Totoo naman yun. Kapag naintindihan nila, kapag naunawaan nila, kapag naramdaman nila yung pasensya ng Diyos, mga kapatid, I tell you, babalik at babalik yan. Kasi nga, yung presence ng Diyos ay naramdaman niya. Mga kapatid, during Pentecost, di ba, sa Book of Acts, God's presence was so evident in the disciples' worship service that it's attracted the attention of unbelievers. Nakita ng mga unchurched people na ito kung paano po sila magpuri sa Panginoon. Why? Naramdaman nila yung tunay na pagsamba. In genuine worship, God's presence is felt. Kapatid, kaya dapat sa atin pong pagsamba sa Panginoon, wala pong hypocrisy. Kasi hindi mo yan mararanasan yung tunay na pagsamba kapag meron kang mga unconfessed sin. Mga kapatid, kailangan tama yung motibo mo. Diba? And it worship that provides the motivation for evangelism. It produces a desire in us to tell others about Christ. Yan po yung number 5. Number 6, God expects us to be sensitive to the fears, hang-ups, and needs of unbelievers when they are present in our worship service. Siyempre, yung mga bago nating mga dalo, nagmamatsyag pa yan. Diba? Very sensitive yan sa paligid. Mga kapatid. Pero dahil nga po, nandiyan na sila, nakapasok na sila, no? Hayaan natin na kumilos ang Santong Espiritu na maranasan nila. He tells us to be sensitive to the hangs-up of unbelievers in our services, no? Being seeker sensitive in our worship is biblical command. Kaya si Paul sabi niya sa Korinto, 'di ba? Sa church sa Corinth na mga kapatid, don't cause anyone, 'di ba sabi niya, to stumble, whether the Jews or Greeks or the church of God. Be tactful with those who are not Christian and be sure you make the best use of your time with them. Kaya dapat tayo po, sensitibo tayo sa mga bagay na ito. Kapag may mga newcomers, mga kapatid, ay binibigyan natin sila talaga ng attention. Oo, lalo na during the time of praise and worship. Kailangan masaturate sila. Maranasan nila yung nararanasan natin, mga kapatid. Yun po yung ating goal. Number 7, it is best to specialize your service according to their purpose. Diba? Kailangan naka-hook o naka-inline sa purpose ng Panginoon. Design one worship service to edify believers and another service to evangelize the unchurched. Kasi yung nga po mga kapatid, minsan nako-confuse po sila. Oo. Kaya dapat after na sila po ay dumalo ng panambahan o praise and worship, dapat meron ka dyan na follow up, aalagaan. Kasi may mga katanungan yan na nabubuo sa kanilang isipan na hindi nila masagot. Di ba mga kapatid?
So yun po, yung number 8, kailangan nakatuon. Sabi niya, a service geared towards seekers is meant to supplement personal evangelism, not replace it. Yun naman yung strategy, no? Ay yung pa din naman ang ginagawa natin. Kung paano po ang Panginoong Hesus ay nagdala, 'di ba, ng crowd, bringing in a crowd, no? Ganun din po ang ginagawa natin, mga kapatid. Wala naman pong binago, no? Strategy na ginawa ng ating pong Panginoon sa pag-evangelize. Ang isang serbisyo na katuon sa mga naghahanap ay nilalayong dagdagan ang personal na pag-ibang hilyo. Diba mga kapatid? People generally find it easier to decide for Christ. Madali nilang naiintindihan kapag nararanasan nila, nararamdaman nila yung tunay na pagsamba. Diba? There is a powerful, incredible, persuasive power in the witness of a crowd to believers worshiping together. Kaya nga napakasaya, di ba? Na tayo po ay sama-samang nagpupuri sa ating pong Panginoon. Napakasaya, di ba? Na tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Diyos. And number 9, there is no standard way to design a seeker's service. Di ba? Wala naman pong nabago. This is because unbelievers are not all alike. Hindi sila pare-parehas. Iba-iba yung kanilang spiritual maturity. But, ito lamang gagawin natin, treat unbelievers with love and respect. Diba? Pag may mga bago tayo, gawin natin, ipadama natin na sila ay welcome. Sila po ay hindi sila na isolate o na-disregard. Diba, mga kapatid? Relate the service to their needs. Diba? Kaya yung mga testimony portion, mahalaga din po yan. Share the message in a practical, understandable manner. Kaya nga after ng service, may one-on-one yan. Diba? Meron tayong groupings. May one-on-one, may question. Ano ba yung nagiging napukaw o na-impart sa'yo doon sa message, diba? May ini-evaluate natin. Diba mga kapatid? And number 10, it takes unselfish, mature believers to offer a seeker-sensitive service. Napakalaga na makita nila bilang isang believers yung paano tayo magmahal sa kanila. When we think only of our own needs in worship, we are being childish and immature. Diba mga kapatid? Members demonstrate incredible spiritual maturity when they are considerate of the needs, fears, and hang-ups of unbelievers. Kasi nga, naiintindihan natin sila, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Matthew chapter 20 verse 28, sabi po ni Jesus, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Even si Jesus, di ba? Dumating siya dito sa mundong ito, hindi upang mag-serve, di ba? Hindi para pagsilbihan. Jesus said, your attitude must be like my own. For I, the Messiah, did not come to be served, but to serve. Di ba? Until this attitude of unselfish servanthood permits o tumatagos the minds and hearts of your members, your church is not ready to begin a seeker-sensitive service. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag meron pang mga reservation, unconfessed sins, o hindi natin nabibigay yung ating mandate, tungkulin natin, lalo na kapag mayroon tayong mga bagong dalo sa ating pong panambahan. Dapat maranasan nila, maramdaman nila yung tunay na pagsamba. Kasi pag naramdaman nila yan, naranasan nila yan, tiyak po sila ay babalik at babalik. Yan. Yan, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Napakaganda po yung ating pong topic ngayong umaga. Worship can be a witness. Salamat po sa ating 23 viewers. Yan, Brother Rinaldo Angeles, good morning. Diba? Sister Aster, good morning po.
I do hope meron po tayong napulutan ng aral sa umagang ito mga kapatid. Purihin ang Diyos sa umagang ito. At aking pong tinataas sa panalangin ang aking mga kapatid na nagdadanas ng kanilang anxieties, depression, or may mga sakit karamdaman. Lord, I pray in Jesus' name, Lord, give them peace, give them joy, give them strength, Panginoon. Doon ni Lord sa aming mga kapatid na nakadanas ngayon ng mga karamdaman, Lord, tunay hipuin niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ipadalo yung kagalingan nagmumula sa iyo, Diyos. At sabi mo sa iyong salita, Lord, by your stripe we are healed. Sa iyong mga latay kami nasigaling. Thank you, Lord God, for thy healing power of the blood of Jesus. Salamat po at kami po ay nakikigalak sa mga kapatid namin, nagdidiwa ng kanilang mga kaarawan, doon din po sa mga anibersaryo. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, dakilain ka, Panginoon. Marami pong salamat, gawin niyo pong mapagpalang araw na ito, ng araw ng Sabado, sa maghapon namin gagawin, Panginoon, ikaw po maghari, ikaw po manguna. Ingatan niyo po kami, maging aming pong mga sambahayan, aming pong pamilya, O Diyos. Sila yung kami anong panganib, O Lord, sakit karamdaman, even anumang plano at gawa ng kaaway. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa umagang ito, sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po mga kapatid, marami pong salamat, and to God be all the glory. God bless.